Magandang araw mga kaibigan! Ako ay narito ngayon upang ibahagi sa inyo ang aming makasaysayang paglilibot sa Museo de la Salle, kung saan natutunan namin ang kahalagahan ng primarya at sekundaryang batis sa pag-aaral ng kasaysayan. Ang primaryang batis ay orihinal na bagay o dokumento mula sa nakaraan, habang ang sekundaryang batis ay mga pagsusuri o interpretasyon tungkol dito. Halimbawa, ang agimat ay isang primaryang batis dahil ito mismo ang ginamit ng ating mga ninuno. Ngunit kapag ito ay pinag-aralan at isinulat sa isang artikulo, nagiging sekundaryang batis ito. Isa pang halimbawa ay bolo, na isang primaryang batis dahil aktwal itong ginamit noon sa laban. At kung magkakaroon man ng aklat tungkol dito, isa na itong sekundaryang batis. Ngayon, alam mo ba na ang lumang mapa ng Pilipinas ay isang primaryang batis na mahalaga sa ating kasaysayan? Isa ito sa mga unang representasyon ng ating bansa. Karamihan sa mga lumang mapa ay yari sa papel o pergamino at nilikha gamit ang tinta. Marami sa mga ito ay ginawa ng mga Espanyol noong ika-16 hanggang ika-19 na siglo. Ang ganitong mga mapa ay karaniwang makikita sa Maynila at Visayas dahil dito unang dumating at naglatag ng teritoryo ang mga dayuhang mananakop. Malaki ang papel ng mga lumang mapa sa ating kasaysayan. Ginamit ito ng mga Espanyol upang sakupin at pamahalaan ang ating mga isla. Ngunit naging sandigan din ito sa ating paglaya dahil dito nakita ng mga Pilipino ang heograpiya ng kanilang sariling bayan. Ipinapakita ng lumang mapa na noon pa man hinubog na ng heograpiya, kolonyalismo at pakikibaka ang ating kultura at identidad bilang Pilipino. Salamat sa panonood! Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang makasaysayang kwento.